Alam mo, eto meron akong sasabihin sa inyo. Atin-atin lang ho ito. Ilan na po ba nanonood sa atin? Hindi ko po alam eh. Hindi ko nakikita dito eh. Alam nyo ba na itong mga nakaraang araw dahil sa kontra ko sa dito sa pinapakalat ng isang vlogger na alam ko namang Trojan horse, yun 3,100. Ang sabi sa akin ng ilang mga vlogger, kinausap ako, wag mo na kasing kontrahin si Maharlika. Pwede namang wag mo nang i-discuss, pero wag mo nang kontrahin kasi hindi magandang tignan. Ang dami nagpayo sa akin ng ganyan. Sabi na pwede ka naman mag-ibang topic, pero wag mo nang kontrahin siya. Kasi mababawasan ka ng mababawasan ng viewers. Tingnan mo pabagsak yung viewers mo. Which is true. Totoo. Aminado ko. Aminado talaga ako na bumaba yung views. Kita naman natin yan sa SMNA eh. Pag ang topic tungkol sa walang katapusang chismis dyan sa drug na yan. Di ba? Mataas. Pero pagka pinasok mo na yung ibang issue tungkol dito, bumababa. Ganun ang tao eh. Gusto nila yung, alam mo yun, yung ganung klaseng kwentuhan. Pero sabi ko kasi doon sa tao na nagsabi sa akin nun, alam ko yan. Alam kong bababa at bababa ang views ko. Ready ako dyan. Pero, I will stand on the truth. And someday, people would say, tama si Banat Bay. Dapat nakinig kami. Bakit ko nalaman yun? Kasi nangyari na to eh. Marami sa inyong nagalit sa akin nung kinontra ko si Thinking Pinoy. Abay, pinagmumura ko. Wala, bobo ka naman. Matalino si Thinking Pinoy. Wala ka sa kalingkingan. Oh, anyari? Am I correct? O am I wrong? Sagot kayo. Bumagsak din ako noon. Yung views ko, pabagsak talaga noon. Kontrahin mo ba naman ng isang sikat na vlogger? Kontrahin mo ba naman ng isang napakagaling sa mathematics na vlogger? Isang vlogger na ang galing sa research? Kaya lang, amoy ko eh. Amoy ko kung ang isang tao, ginagamit niya yung galing niya sa katarantaduhan o sa katotohanan. Amoy na amoy ko si Tipi nun. Everyone was laughing against me at that time, even Duterte vloggers. Because kaibigan nila si Thinking Pinoy. Now look, where is Thinking Pinoy? Where are those DDS vlogger mocking me for hitting Thinking Pinoy? Di ba galit na galit sila kay Thinking Pinoy ngayon? It's because alam nyo pero hindi nyo pinanindigan dahil takot kayo sa views bumagsak. Iba si Banat Bay. Wala akong pakialam. Maging 10 ang makinig sa akin basta naninindigan para sa bayan. Kung ikaw Maharlika sa tingin mo nasa tama ka, sundan mo ang kumpas ng Pangulo Duterte. Hindi ka sumusunod. Ipapahamak mo mga Duterte sa katarantaduhan mo. Makinig kayo sa sinasabi ko dahil darating ang panahon, sasabihin ko ulito, I told you so. I told you so. Ang tigas kasi ng ulo ninyo. Paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, you never bring down a government with falsehood or lies. Hindi tama yun. And I thank God I have a father who believe in God. You know why? Sabi niya sa akin, okay lang yan. Stick with the truth. Lalabas at ang kakampi mo sa truth ay si God. When you stick on the truth, oo, nandito. Marites, mataas yan. Mataas ang views na Marites. Ang truth, mababa yan. Di interesting yan. But the truth will remain constant. Ang Marites, pabagsak yan. Para gumawa ka na naman ng mataas na views, gagawa ka na naman ng Marites. But the truth, constant yan. Pero ang Marites, yan, pataas baba. Darating ang panahon,
dahil sa gusto mo yung views, gusto mo yung marites, magkakamali ka. Mapapahamak ka. Dahil nahulog ka doon sa kasinungalingan. Ulitin ko, hawakan natin ang katotohanan. Etong mga issue na ito, ang katotohanan. May pruweba, may ebidensya. Kaya nga tatanong ng iba, bakit di daw ba ako affected doon sa at ba't ko pa binabanatan si Trillanes? Ako confident ako eh. I only react on the news. Nagre-react lang ako sa mga nilalabas ng mainstream media. I do not invent news. Hindi ako nag-iimbento. Nagre-react ako sa sinasabi ni ganito, sinasabi ni ganito. So paano ko malalabel kung ako'y only nagre-react? It's an opinion. I don't create stories na si ganito nakita ko, sinampal ni ganito, hindi ako gumagawa ng ganun. Kaya nga mga kababayan na nanonood sa akin at galit na galit sa akin ngayon, dahil nabasag ko yung pagiging fanatic nila kay Maharlika. It's okay, I understand you, but someday you're welcome to go back. Ngayon, samahan nyo na muna si Maharlika. Pag nasunog na kayo, balik kayo dito. Nakaalam sa tunay na pangyayari, Secretary Gibo, Secretary Anyo, bakit kayo nagsisinungaling ngayon at pinalalabas nyo ang classmate namin na sinungaling? Nako! Tuloy natin. Alam mo, grabe tong statement na to. Grabe tong nilabas ng ano na. Etong, sabi ko sa inyo, Mr. President Duterte, this is it. Yun lang. This is it. Alam mo, dito mangangatog ang administrasyon. Mangangatog sila dito sa ginawa nilang to. Wala naman ako sinasabing Hindi ako nag-imbento niyang statement na yan, ha? Hindi ko hindi po ako nag-aaya ng kung ano man, ha? Sila ho naglabas niyang statement na yan. Nire-reactan lang natin. Alam mo dito, grabe ho ito. Ito ang talagang, kung napapraning sila doon sa pulburon, mapapraning sila dito. Mantakin mo, hindi nila kinundi na si Carlos. Pinagtanggol nila at sinabi nilang may integridad tong maman to. Suportado namin ito. Before, kung meron mang nadidismaya, ito ho yung mga retired. Kaya nga nila medyo minamaliit kasi retired. 'Di ba? Ito ho, hindi natin alam kung ito mga mista na to, are they retired or they are still in the service. That's why nakakatakot ito. Nako, maniwala kayo sa akin. Ito na ang simula. Simula ng ano ba to? Simula ng ito malapit na magsimula. Simula na May 16. Baka kasi kala nila kung ano na naman. Wala akong kinalaman dyan. Ang sinasabi ko simula ng May 16. Kasi 11:55 na. Mamaya-maya magiging 12:01 na. May 16 na. So simula na ng May 16. Okay? Madagdagan na naman yung kaso. Naka! Talay. For Vice Admiral Carlos, we emphasize his exemplary character as a graduate of U.S. Naval Academy and TOPS awardee that serve as a beacon of inspiration for all those who have had the privilege of serving. Ayan, yan. Simula na ng piyesta ng Davao. Sana imbitahan tayo ni ni Mayor Baste. Wala bang mga beauty contest dyan? Mag-judge tayo na. Jack lang. Alongside him. Translation. Mga ulol, hindi nyo masisira pagkatao ni Carlos. Ay, grabe naman. Wala namang ulol Saan ba natutunan ito? Alam mo, minsan na tuloy ako kasi di ba madalas kong gamitin. Baka nahawa si Roque sa ulol natin. Tayo dyan.
Sabi niya, hindi totoo naman eh. Hindi magpapakalat ng ano yan eh. Yun ang sinasabi ni ano dito, ng sulat dito. Hindi lang yan, taga US Naval Academy, awardee pa yan. Ito palang sumulat dito, retired. Retired na, okay? Pero ako, naniniwala ako kasi hindi pa retired itong si Carlos eh. So meron mga kasamahan pa yan na hindi pa retired, okay? Ng TOPS, ano ba yung TOPS? 10 Outstanding Pilipino ba yan? Yan po ay pagkakilala na hindi lang siya ordinaryong mandirigma. Isa sa pinakamagaling na mandirigma ng ating bansa at ngayon, ginagawa niyong sinungaling at irresponsable. Naku po, patay tayo Mahiya dyan. kayo. Nakaw! Finally, it is our firm belief that his dedication to duty, honor, and country exemplifies the highest standards of military service and leadership, reflecting the core principles of the Armed Forces of the Philippines. Siya po ay talagang personification kung anong dapat sa isang officer ng hukbo. Ayon, sabi nito isa, retired yung sumulat pero nasa pwesto siya ngayon. Okay. Kung sandatahan, huwag niyong gawing sinungaling, huwag niyong gawing nanlilin lang si Admiral Carlos. Ano nangyari? Mula nang lumabas itong statement, nakakabingi ngayon ang katahimikan ni Secretary Gibo at ni Secretary Anyo. Tama na ugali nito niya no? Roque, kaya na lang eh. Sama din ito talagang nakakabingi daw. Uy, Anarot. Bakit ka nagpakulay? Nagpaparinig ka ba sa iba? Na parang ang dilim-dilim na ng mga buhay natin ngayon? Natutunan ko yung kay Boss Dada eh. Sabi niya parang ang dilim ng chopbox ah. Hindi ko talaga. Napaisip talaga ako. Sabi ko, ano ka ibig sabihin niya ng madilim yung chopbox? Yung pala yun kasi walang kulay. Maraming salamat Anarot ha. Siguro na konsensya ito. Hindi na konsensya siguro to. Sabi niya, hindi ko na naibigay yung Ray-Ban na pinangako ko. Tala. O ano ngayon? They called your bluff. Hindi pwedeng ilaglag si Carlos. Nako, Authorize yari. si Carlos. Nako. At ang dapat yung aminin, itong agreement ay pinasok ni Carlos. Nagkaroon nga ng tinatawag nung spokesperson Padilla ng AFP na flawless rotation nung Pebrero. Melby, salamat po. Thank you very much. Ipinasok itong gentleman's agreement ng Enero. Nung February, ang sabi ni spokesperson Lumiliwanag na. Padilla, flawless ang naging rotation nung buwan na yun. Pero matapos ang Pebrero, na-realize nyo, kailangan... Ayun, yung sinasabi atang flawless, I think ito yung yung sinabi ni Roque na, correct me if I'm wrong ito yung sinabi ni Roque na tinweet nung AFP spokesperson na flawless yung nangyaring usapin, pero biglang dinilit din. I think ito yun Uy, Yo Vlogs Mix Channel, salamat po. Uy, Feli Lederman, salamat po. Bernie Sigre, salamat po. Ayan, nakakakulay na. Parang rainbow. Arlene May Galvez. Forever na to, banat ba? Ay, grabe, forever. Gusto ko yung mga forever eh. Wala tayo niyan eh. Talay. natin i-demonize si Duterte. Kailangan nating sabihin. May ano ka pala, Anharot meron ka palang tumpa Binenta ang soberenya ng Pilipinas sa pamamagitan ng gentleman's agreement. Kaya, ibinawi na naman yung new model. Ano na? Ay nako, Susi Delia, salamat po, Mamita Telma. Ay, panalo. Naku, sasabi na naman tayo mga super chatters group. Ano yung super chatters group? Ano na naman yan, Jay Guevara? Kasi nagpapakula. Ayaw mo sila. At least tayo ang nagbabayad sa atin yung mga viewers. Sa kanila, nagbabayad sa kanila, sa bagay, makakaraptor ka doon. Sa viewers, di ka makakaraptor dito. Pang ano lang to, panchicha lang to, Jay Guevara, no? Nangyari, nagkabombahan. Kasi nga, pag hindi sumunod sa kasunduan, di babalik sa hidwaan. Ang kailangan po natin, yung mga pamamaraan na habang hindi pa nare-resolba with finality itong agawan ng teritoryo, magkaroon ng kapayapaan. Kung ako'y namumulitika, ang sasabihin ko, kayo nagbenta ng soberenya. Hindi po. Naintindihan ko po ang intensyon ninyo. At kapareho po kayo ng intensyon ni Presidente Duterte nang siya'y pumasok sa Gentleman's Agreement. Magkaroon ng kapayapaan habang hindi pa nare-resolba
ang agawang ng teritoryo. Pero habang gagawin niyo pong demonyo ang pumasok sa kasunduan nito at kami po'y naniniwala, ang sabi ng kanyang mga classmates, mga ulul, Mga ulol. he is the best of the best. Wala namang sinabing mga ulol eh. Ito talaga si Roque. Mga ulol, di umano. Ganun dapat. Pero alam mo, nakakatawa to si Roque. Iba talaga ang ano nito eh. Karisma eh. Hindi para yan magsinungaling. Huwag niyong sirain ang pagkatao niyan. At kapag ginawa niyo yan, suportado namin siya. O kita po, ang resulta, pinatawag lahat ng opisyalis ng Army at ng Air Force para sabihin, bantayan niyo yung Navy na yan. Nag-aalma sila. Sabihin ko na ba? Ha? O kayo na lang magsasabi. Kayo na lang magsabi. Sige na, kayo na lang magsabi. Baka sabihin na naman nila mayabang ako eh. Diba? Kayo na lang magsabi. Ayan, oh. Hindi. Ito nga sinasabi natin eh. This is the issue that would wake up our kababayan in the uniform personnel. Diba? Ito yung issue na yun. Antakin mo, nagkaroon daw ng command conference according to Roque, di umano, na AFP. Kasi ang AFP marami yan eh. Maraming department sa loob. May mga, meron dyan yung ang tawag dito, Army. Tapos yung isa pa, kalimutan ko na kung ano yun, Army at saka iba-iba yan department at iba tong Navy. So tinawag yung Army tsaka tong isa, Marines o Army and Air Force. Sabihin yung Army kasi kasama dyan yung Marines eh, alam ko ha. So Army at Air Force yung pang, alam mo yun, yung palipad, di ba? Ganyan, no? Hindi isinama yung Navy. Di ba? So ibig sabihin, may naaamoy silang nangyayari sa loob ng Navy. At sabi ni Roque, di umano, pinababantayan tong Navy. Marjorie Maniago, maraming salamat. Sorry. Sa Navy po kasama ang Marines. Pasensya na, hindi ko po alam eh. Army, Air Force, and the Navy. Ang Marine pala sa Navy kasama daw. Okay, Marines, Mother Unit, yan na Navy. Nako. Kaya pala, dun sa Oakwood, kayo na lang magsabi. Ayoko na magsabi. Sasabihin na naman, mayabang si Banatbay kasi tama yung konklusyon niya. Ganyan pong pagbasa ng mga pangyayari sa ating lipunan. Tama talaga si Roque. Nako. Scared po sila dahil hindi nila akalain. Kung sabi ni Drogon, Banatbay told you so. Wag ganun. Kayo na nga magsabi kasi sinasabi nila mayabang ako pag tama eh. Naaalma ang ating Navy dahil tinatawag na sinungaling at intermitido. Basically, kung siya tingnan mo, iba rin talaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ibang ano eh. Kasi dalawa lang naman yan eh. Mga kababayan, makinig kayo ha. I hate to say this and I hate to explain this. Kasi sigurado ako gagamitin na naman ng iba to laban sa akin. Pero I hate to explain this. But this is the truth. There is a spiritual warfare happening. What is a spiritual warfare? This is not a fight of flesh and blood. This is a spiritual warfare. Leia Okada, maraming salamat.
Kasi we have to understand na malalim ang buhay ng tao. Hindi lamang po ito flesh and blood. Naintindihan natin? Ano ibig sabihin, Banat Bay? Maggulo ka, mag-ano ka, ayusin mo yan. Simple lang. Simple lang mga kababayan. Spiritual warfare to. It's between the fight of the truth and the lies. Hindi ho ito labanan ng tao. Ang tao, nagdidesisyon sila saan sila sasama. Sa katotohanan o sa kasinungalingan. Ito ang importante sa sasabihin ko. Ang katotohanan ang may hawak niyan at ang pinuno niyan ay ang ating Panginoong lumikha ng langit at lupa. Panghawakan mo yan. Huwag mong pangahawakan ng sinungaling that seems more popular. Kasi when you hold on the truth, mananalo't mananalo yan. Bakit? Diyos ang may hawak dyan. Pansinin mo ito. Bakit ko nasabing labanan ng truth and lies? Pansinin nyo. They tried to destroy the other government, the past government, or the Dutertes, by holding on lies. Ano itong lies na to? Si Duterte, ibinenta tayo sa China. Si Duterte, maka-China. Yan yung mga lies eh. Si Duterte, mamamatay tao. Yan yung mga kasinungalingan. Pro-China. Anong nangyari? Dumalabas ngayon yung katotohanan na all along Duterte was right. Tama yung kanyang status quo na stand sa gobyerno ng China. Ngayon, because kinapitan natin yung truth about this, lumalabas yung kalokohan ng gobyernong ito. At ang dumadali sa kanila, yung kasinungalingan mismo nila. Yun eh. Yung kasinungalingan nila ang dumali sa kanila. Mantakin mo ang kasinungalingan nila na si Duterte ang may kasunduan sa China, yung pala baligtad. Dahil doon, napahamak sila to the point that dinisown nila o sabihin na nating inilaglag nila di umano ang kapwa nila opisyal dahil lang para mapanatili at pagtakpan ang kasinungalingan. Tandaan ninyo, ang kasinungalingan ay hindi po yan stagnant. Anong ibig ko sabihin? Ang kasinungalingan lagi po yang lumalago. Halimbawa, nagloloko ka sa asawa mo. Yung konti mong kasinungalingan, akala mo makakalusot ka na. Hindi, ano lang naman to, hindi ko naman iibigin yung kabit ko. Ano lang to, kabit-kabit lang tayo dito, di ba? Pero madadagdagan yan eh. Kasi pinagtatakpan mo yung kasinungalingan, magpo-progress yan, lalago ng lalago yan. Tapos, lies after lies after lies, tatapalan mo. Magsisinungaling ka na, asan ka, magsisinungaling ka na, ganito. Eventually, mapupuno yung kasinungalingan na yan at mabubuking. Naintindihan natin? The same thing that is happening right now. Yung kasinungalingan nila na si Duterte ang may kasalanan nitong agreement, nagsinungaling sila doon, yung pala silang may agreement, sinatapalan na naman nila na sinungaling ngayon, na kesyo wiretapping yan, tapos another sinungaling na naman ngayon, to the point na nilaglag nila yung isang opisyal, sasabihin nila ngayon, wala namang authorization yan, another lies, every other lies, sunod-sunod, patong-patong na yung kasinungalingan. Diba? Sunod-sunod na yun, sinungaling. Sa sobrang kasi sinungaling nila, bumuelta tuloy sa kanila. Nagalit tuloy yung ilang
opisyal sa Navy. You understand? Yun ang tinatawag nating spiritual warfare. Pinanghawakan lang natin ng katotohanan, hindi tayo nagdadagdag ng bawas ng katotohanan. Diyan lang tayo, kapit lang tayo dyan, hawak lang natin. Let's hold on the truth. Maniwala kay sa akin, babalentong at babalentong lahat yan. Bakit? Diyos ho ang nagsabi niyan. Hold on the truth. Babalik yan, iikot yan. Tingnan ninyo. Without, diba? Telling to the people, especially yung mga uniform personnel, unti-unti nilang nare-realize, oo nga, ang ina, ginagago tayo nito ah. Diba? You understand? Kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi, this is a spiritual warfare. Huwag tayong pumasok sa kasinungalingan just to bring down the government. Or because you hate Marcos, papasok ka na sa kasinungalingan. That's not the right way to do it. Ang tamang paraan, hawak ka lang sa katotohanan. Kapitan mo lang yan. Ano sa tingin mo, tatutulog ang Diyos? Sa tingin mo, wala nang pakialaman Diyos sa atin, pinabayaan na tayo? Ganun po ba yun? Hindi. Hindi ganun yun. Nagigits nyo? Huwag ho tayo ma-frustrate. Paano ba yan? Banat ba eh? Wala nang pag-asa tong bayan. Kasi wala nang mga opisyal na matino, ganyan-ganyan, di ba? Hindi. Huwag ka mawala ng loob. Bakit? Diyos humihawak ng lahat ng bagay. Bakit ka matatakot? Diba? So yun lang ho yun. Panghawakan natin yan. Tuloy. Pumasok na walang otoridad para pumasok dito sa kasunduan, hindi ba yun ang intrimitido? Ay, hindi po sila papayag. They are professional soldiers. Pumasok sila dyan because they are duly authorized at ang kanilang mandato to manage the dispute habang hindi pa nare-resolve, magkaroon ng modus vivendi. Alam nyo kung bakit totoo ito? Ito pasensya na ho kayo if I always insert this kasi kailangan totoo ito Ganyan na naramdaman ni David nung nagtatago na siya Alala nyo? Nilabas niya yung puso niya, yung panalangin niya, Lord, bakit naman nagtatagumpay ang kalabang ko? Galit na galit. Parang siya, nilalabas niya yung sama ng loob niya. Nasa Psalms yan. Basahin niyo doon. Talagang, Lord, corner na ako. Nasa loob na lang ako ng kuweba. Ano na mangyayari sa akin? Diba ganun ang pakiram ni David Anong sagutan ng Diyos? Kalma. Kalma lang. Ako may hawak niyan. Lahat ay may dahilan. Hindi mo man naintindihan, lahat ay may dahilan. Basta doon ka lang sa katotohanan. Anong nangyari kay David? Oo, si David bumagsak. Pero one of the greatest king of Israel ay si David. Pero hindi perpekto si David. Nagreklamo siya sa Diyos. Pinagdudahan niya minsan ng Diyos at sinabi niyang, Lord, bakit ganito nangyayari sa akin? Napakabuti ko, sumusunod ako sa iyo. Bakit itong mga kasamaan ay nagtatagumpay? Ganun ang reklamo niya sa Panginoon Pero sabi, kalma. Easy. Nakikita ko yan. Hindi ako tulog. Pinanunood ko. Nakikita ko lahat na nangyayari sa bayan mo. I know what's happening. God is not sleeping. He knows what is happening to our country. He is concerned to our country. Hindi tulog ang Diyos. Matuto ka lang magtiwala sa Kanya. Matuto ka lang kumapit sa katotohanan. Hindi sa kasinungalingan. Ako naniniwala ako this is a test of faith among the people. Maniwala lang tayo doon sa totoo. Di ba ho? Yun lang ho sa akin. Everything will be exposed someday. Someday. Walang kasinungalingan na hindi lalabas.
Sinabi ho ng ng ating Panginoon. Lahat ng sinabi niya, magugunaw na buong mundo. Lahat ng sinabi niya, darating sa katuparan. Yun lang po. At ang resulta po ay new model. Kaya po new model yan, meron talagang pagbabago sa gentleman's agreement. Yung limitasyon na once a month at saka isang vessel lang ang magde-deliver, isang vessel lang din ang magbabantay at saka yung prior notification. Yan po yung mga bago dyan, kaya new model at hindi lang gentleman's agreement. So, gising! Ayan ha. Eto pa, tingnan ninyo.